Kada taon, lumalaki ang inilalaang pondo ng gobyerno para sa edukasyon. Pero kahit pa raw tumataas ang pondo, malayo pa rin daw ito sa rekomendasyong budget ng United Nations. Kaya ang Pilipinas, napag-iwanan na ng ibang bansa pagdating sa kalidad ng pampublikong edukasyon. Nakatutok si Maki Pulido. Taon-taon, alinsunod sa probisyon ng konstitusyon na pupunta sa edukasyon ang pinakamalaking bahagi ng pondo ng gobyerno. Malapit na nga raw mapuna ng kawalan at kakulangan sa mga pangunahing pangangailangan ng mga pampublikong paaralan sa bansa. 5 basic needs. We have addressed 3 of those 5. The 2, classrooms and teachers, will be addressed this year. Pero patuloy mang tumataas ang budget para sa edukasyon taon-taon, naglalaro lang sa 2% ng Gross National Product o kabuuang kita ng bansa ang pondo para sa edukasyon. Malayo sa rekomendasyon ng United Nations na 4 hanggang 6% dapat ng GNP. Tayo rin ang pinakamababa sa porsyento ng GDP na nakukuha ng gobyerno sa buwis. 90% of our primary education is public and now maybe 85% of our secondary education is public. So there is no excuse for not increasing that amount of money. But of course, we must understand, we must increase taxes. Ano nga ba ang magagawa ng sanay mahigit 500 bilyong piso pang karagdagang budget para sa edukasyon? Siyempre, kung yung ideya lang makukuha, makakita ka siguro ng mga bata na magbabas sila dahil lahat sila ay nakaka-school bus. Siguro, pati mga kwaderno nila, sasagutin na ng pamahalaan. Siguro, pati pagkain nila, papakainin na rin sila ng paaralan. Mga bagay na matagal-tagal na rin tinatamasa ng mga bata sa ibang bansa. Bukod sa kumpleto at maayos na mga pasilidad. Sa South Korea, halimbawa, may mga makabagong gadget at computers din para sa mga estudyante. May libreng pakain at uniforme naman ang mga mag-aaral ng Cuba. At sa Amerika, sagot ng gobyerno ang lahat hanggang sa paghatid at pagsundo ng mga bata. Paka-importante ang hindi lang ang quantity of education but quality of education in primary and secondary school levels. You increase the teachers but the number of students who are coming in also increase. And the number of years that are needed also increase. Does this increase in teachers mean an increase in quality? And the answer is not necessarily. Does it mean an increase in quantity of education? Not necessarily either. Yan yung mga ideal na senaryo na hindi naman kinakailangan natin makamit sa ngayon para sabihin na makakapagpatupad tayo ng dekalidad ng basic education sa ating bansa. Ang dapat nating maunawaan ay ano po ba ang ating limitasyon. Pero hindi nga ba't isa sa mga punto ng edukasyon ay hindi lamang para matuto, kundi para mangarap din ng pagbabago at gawin ang nararapat para makamtan ito? Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.